Alright, ngayong umaga dito sa Doc ay ating pag-uusapan ang tungkol naman sa mga tradisyonal at herbal medicine na sinasabing mabisa laban sa COVID-19 at para po bigyan tayo ng konting ideya tungkol dyan, panoorin muna natin ito. Magmula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic ay hindi tumigil ang mga siyentipiko at mga eksperto sa paghahanap ng gamot para dito. Maliban sa mga conventional medicine, ay sinubukan din nila ang paghahanap ng lunas na tradisyonal at herbal na medisina. Sa ating bansa pa lamang, ay matatanda ang sinubukan na nating gamitin ang lagundi, virgin coconut oil, at maging ang kapsula na Linhua Qingwen na mula sa bansang China. Dahil may mga pag-aaral na maaring makagamot ang mga ito sa mayroong mild na sintomas ng COVID-19 at mapigilan ng paglala ng mga sintomas. Ngunit ang mga tradisyonal at herbal na medisinang ito ay hindi pa rin itinatalagang opisyal na gamot sa COVID-19 virus. Dahil kahit maraming nagsasabi at nagpapatunay na epektibo ang mga ito, ay kailangan pa rin ito ng matindi, masinsinan at mahaba-haba pang pag-aaral. At kaugnay dyan ay makakasama natin ngayon si Dr. Butch Ong, ang Chief Science Research Specialist ng Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. Magandang umaga po. Welcome ulit sa Rise and Shine Pilipinas, Dr. Butch. Good morning, Aljo. Good morning sa mga nakikinig at nanonood. Dr. Butch, nabanggit nga po sa teaser kanina ang ilan sa mga example ng traditional o herbal medicine. Ano ba ang advantages ng traditional at herbal medicine kung ikukumpara sa mga gamot na manufactured na ng mga malalaking pharma companies? Doktor. Aljo, yung traditional herbal medicine, ito po ay ginagamit ng mga Pilipino mula ilang henerasyon na. No? Ito ay tiwala nila at regarded as generally safe and effective. No? Ito ay malimit natin ginagamit para sa mga paunang lunas sa bahay o kaya gamot para sa mga simpleng sintomas o sakit. No? So dahil ito ay madaling umusbong, no? Pwede natin silang itanim sa ating mga bakuran. O kaya ito ay nakikita din naman sa kapaligiran natin. So this is safe and effective and this can be easily be accessible para sa ating mga kababayan. Doc Butch, this is Joey Gilas po. Ano-anong traditional medicines na ang talagang winner, proven at tested bilang panggamot sa mga sintomas ng COVID-19 mild cases? Tsaka alam ko pinag-aaralan pa yung iba dyan. Kumusta naman po ang lagay ng lagundi, virgin coconut oil at iba pang mga traditional at herbal medicine laban sa virus? Tama ka, Joey, no? Pinag-aaralan na ang virgin coconut oil, lagundi at ang tawa-tawa. No? In fact, ang virgin coconut oil ay nagawa na ng isang grupo at ito ay na-publish na sa isang international journal. No? Ang sinasabi nila na ang sa pag-aaral nila, no, yung virgin coconut oil ay nakabawas ng mga sintomas na maaga para sa COVID-19. No? Ito ay dahil sa very rich siya sa lauric acid. No, and the paper said that it has given improvement in the symptomatology or yung symptoms ng COVID-19 sa mga mild cases lamang. No? Ito ay dahil sa kanyang anti-inflammatory at immunomodulatory effect. No? And then yung isa pa yung lagundi, matagal na natin ginagamit ang lagundi, no? Gaya ng virgin coconut oil. No? The lagundi has been traditionally used for asthma, and alam naman natin that COVID-19 is a very much a respiratory illness, no? So ang lagundi ay nakakapaluwag ng paghinga natin, daan ng paghinga, no? So it will give us relief from shortness of breath, yung pagkahabol ng hininga natin, no? At ayon sa pag-aaral ng Philippine General Hospital, UP Manila, no? Ito ay bukod sa luwag ng paghinga, no? Nagkaroon din ng improvement sa pawalan ng pang-amoy, no, dahil sa COVID-19, no? And of course, ating mga kababayan, lalo na yung mga natamaan na ng COVID, no, marami sa kanila ang nawalan ng amoy o tinatawag natin anosmia. At lagundi ay nakakatulong para dyan, no?
Nakakatulong din ito para sa panghihina, no? Sa ubo, no? Tsaka sa pagsakit ng katawan, no? And this is because of the ingredient ng lagundi, which is very rich in antioxidant, lalo na tinatawag natin flavonoids, no? Which is a very potent antioxidant. Ako, good news naman pala yung lagay ng VCO tsaka lagundi, at good luck naman sa pag-aaral nyo sa tawa-tawa. Okay, pero ito po bang mga ito mabisa pa rin sa mga bagong variant ng COVID-19 tulad ng Omicron? At kung sakasakali po ba, may side effects ba ito? Well, ang kagandahan talaga ng mga herbal medicine na Joey, ay ito ay generally safe and effective, no? And hindi siya specific to any variant, no, ng COVID-19. In fact, during the Alpha surge natin and during the Delta surge and now yung Omicron surge, no, para sa ating mga pasyente, binigyan ko sila ng lagundi at virgin coconut oil, no? At tama naman, no, yung kanilang mga sintomas ay maagang nawala at yung kanilang panghihina ay maaga rin na resolve, no? So these are generally safe, as I've mentioned, and ang kagandahan nito ay mukhang gumagana ito, no, sa mga previous variants natin, no, whether it be Alpha, Beta, Delta, or even Omicron, no? Now, yung side effect nga lang, no, yung virgin coconut oil ay of course we call it generally safe, kaya lang kapag maselan tayo sa ating bituka, no, ito ay maaari ma-cause ng loose bowel movement or diarrhea, no? So kapag meron kayong sensitivity sa virgin coconut oil, no, maaari pa rin naman tayo maglagundi, no, kapag tayo ay tinamaan ng COVID-19. Dr. Butchong, magandang umaga. Si Diane Kerer po ito. Dok, sa ibang bansa ay ginagamit din ito mga traditional at herbal na mga medicines para labanan po itong COVID-19, especially po sa China at sa India. Sa inyo pong opinion, Dok, dapat po bang mas magkaroon pa ng maraming pag-aaral at mas i-push po yung paggamit ng mga traditional medicine panlaban sa COVID-19, Dok? Ay, oo, Dayan. Kailangan natin talagang paigtingin ang research and development ng ating mga traditional na gamot, no? Alam mo, yung ibang mga bansa gaya ng India, Indonesia, no, sila na ay nagkakaroon ng very massive push for the research into traditional medicine, lalo na yung mga halaman na gamot nila, no? And they have found they have published a lot of articles, a lot of projects to sa kanilang mga halamang gamot. Tayo naman, alam naman natin na traditionally, no, meron tayong 10 halamang gamot na ginawa noon ng Department of Health. Meron tayong ulasimang bato for gout or uric acid, sambong for kidney stones, bayabas. Alam natin, bayabas, maganda sa sugat yan, di ba? Acapulco for fungal infection ng balat or skin, no? Nyog-nyogan, para sa intestinal parasitism, at marami pang iba. Napakarami nating mga herbal preparations or herbal medicines sa bansa, no? And it would be ideal for the progress of our country also to research on these herbal medicines. So para sa herbal medicine, 'di ba, ang challenge ngayon with COVID-19 is to find cures and to find some remedies para sa COVID-19, at maaaring nandito sa ating bansa ang kasagutan nito. Kailangan lang natin ng more research and development. Dr. Butchong, panghuli na lamang po, ano po ang inyo pong paalala sa ating po mga manonood at mga kababayan? Go ahead po. Para sa ating mga kababayan, no, yung herbal preparation, herbal medicine ay nasa ating mga bakuran. At meron din naman na nakikita sa mga butika, lalo na ang lagundi at virgin coconut oil, no. Ito ay nakakatulong naman talaga para sa sintomas ng COVID-19, no. Whatever variant ang napunta sa atin, na epektibo pa rin ito, no. So kung gusto po ninyong subukan na kayo ay natamaan, no, ng sakit, no, maaaring tanungin nyo yung inyong mga doktor para sa tama ninyo na dosage ng herbal preparations na ito. So sa ating mga kababayan, na yung herbal medicine ay nandyan lang para sa atin, no? And we will strive harder to research on more
traditional cures, on more traditional herbal medicine para sa atin lahat. So maraming salamat sa inyo at magandang araw. Magandang araw din po at maraming salamat po sa inyo, Dr. Butch Ong, ang Chief Science Research Specialist ng Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare sa pagbahagi po ng inyong mga kaalaman. Mabuhay po at stay safe po kayo, Dr. Butch.